panangalian. Sila lang naman ang Sila nanangalian. lang, Hindi sila naman lang. tayo eh. Tayo, nagbo-broadcast pa eh. Tama. Mamaya pa ho kami. Medyo Ay, gusto ko yung mamaya pa po kami. So, saan tayo pupunta? kahit na saan! Yan ang sinasabi ko. Sige, inom pa. Okay, yun pa. Ang hirap nito. Bakit ko ba nasabi yun? Ikaw kasi, nagbubuka ka kagad, senyor eh. Sige, manangalian lang ako kayo habang patuloy kami mag-atid sa inyo ng mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes! 31. Bukas pa Biyernes. Bukas ang Biyernes. Bukas ang Biyernes namin. Dahil hanggang bukas lang ako kami. Yan. Tayo lang ha. Kaya consider natin ang Biyernes yun. Tayo lang ha. Oo. Sila, magme-maintenance. Bakit? Meron ba kayong high blood? hindi high blood. Mag-ayos ng Kala ko kasi may high blood. May maintenance ka mo eh. Mag-ayos ng gamit. Nagkamali. Sabi mo mag-maintenance sila. Kaya akala ko may high blood sila. Ano ba ibig sabihin? Anong maintenance ba? Mag-ayos ng gamit. Mag-ayos ng gamit. Kawawa naman sila, no? Magkukula sila ng microphone. Okay, samahan po ninyo kami hanggang alauna ng hapon. Ngayong araw na ito ng Biyernes tuloy. Martes pa lang ko, senyora. At araw po ng sweldo ngayon, ha? Yun, kaya sabi ko, sweldo ngayon, bago kayo magpunta sa mga probinsya. Magbakasyon. Bakasyon. Yung iba naman sa bahay lang. Sabi ko ng iba, bahay na lang kami. Bahay na lang daw. Sino ke? Bahay na lang daw. Mahal kasi iba, lahat mahal eh. Mamasahe ka, mahal. Umalis ka, mahal ang gasolina. Yung iba masaya dahil bukas karamihan half day. Kaso hindi nila ma-enjoy. Yung half day magiging half day. Ang hirap talaga. Mahirap. Ang hirap talaga mamuluktot, ano? Yan. Lahat ng paraan ginagawa natin para ay magawa natin ang kung anong hakbang ang pwede natin gawin upang malutas natin itong problema ito. Hindi naman tayo lulutas na problema ito eh. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Entra na tayo sa ating mga pangunahing mga balita. Senyor Balita! Mga transport terminals, handa na po para sa inasang pagdagsa. May dadagsa ba? Na mga pasahero ngayong tradisyonal na Semana Santa at ang mga commuter sa PITX umabot na po sa mahigit. Umabot naman pala ng 1.6 billion eh. Ibig sabihin, marami pa rin. Okay. Senyor Balita! Sigil sa mga pampublikong ospital, tiniyak ng DOH na hindi magtataas sa gitna po ng babalang rate increase ng private hospital. Senyor Balita! Sa gitna naman ng pagmamahal ng LPG, nagmamahal ba ang LPG? Naman. Marunong ba sila magmahal? Of course. Nagmamahal sila niyan? Blah, blah, blah. Ayoko ng pagmamahal na yan. Ayoko ng no. pagmamahal na yan ng LPG. Sasabihin nila, meron na eh. Oo. Gusto ko pagmumura, gusto ko ngayon. Alam gusto ako ngayon, puro pagmumura. Agarang rumpak, inilit na po ng isang mambabatas. Senyor Balita! Mahigit 300 milyong pisong panalo ng mga government officials sa mga kasino. Ayun, binawi na po ng PAGCOR. Senyor Balita! At siyempre, bakit nasa linya na natin? Sino nasa linya? nasa linya Baka natin? mamaya pa. Andiyan ang interview natin? Ah. Ay, nandiyan na kagad. Hindi na kami magmumuna mag-weather kami. Ano ba? Andiyan na kagad? Ikaw, gusto mo bang muna? Sasaglita, ano ba? Sige. Ano na muna natin? Pagbigyan na natin muna. Sige. Okay, 6 minutos na po. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy tayo. At bago po namin ihatid sa inyo ang mga detalye ng mga balita, meron na po tayong pagkikipagpanayam kay retired Major Leopoldo June Bitog Jr., ang overall Head Traffic Safety Management and Security Department, Skyway, SLEX at Star Tollway. Alamin nga natin ang sitwasyon ngayon. Magandang tanghali po, Major Leopoldo Bitog Jr. Magandang tanghali po, Senyor Ray. Okay. Major, kamusta po ang sitwasyon ngayon ng ating trapiko sa mga sandaling ito? Kamusta naman po yung mga nagdadaan ng mga sasakyan po kayo dyan? Sa ngayon po, very light po ang traffic natin along Skyway, SLEX at Star Tollway. Okay. So, ang ibig sabihin,
Nakikita pa rin ba natin ang malaking volume ng mga sasakyan sa kabila ng nangyayari ngayong napapamahal talaga ang itong ating presyo ng gasolina, Major? Simula po nung nagtaas na po yung mga petrolyo natin, naramdaman na po natin 'yan at apektado na po yung volume ng vehicles natin, nabawasan na po, nasa 10 to 15% ang naibawas sa regular volume natin daily. Matasabi ba nating malaki 'yon o minimal lang o whatever? Malaki rin po at yung regular na operation namin at yung volume ng traffic during rush hour, talagang makikita nyo, talagang very light na yung traffic na dati inaabot kami ng alas 12 ng tanghali sa umaga. Ngayon mga 9, 10 light 10. traffic na yung stretch ng expressway po. So malaki talaga diferensya, no? Ibig sabihin talagang may malaking epekto talaga itong nangyari sa Middle East, Major, ano? Para Yes po, sa presyo ng tama ating po mga kayo, sir. gasolina. So, nagpaplano tayo na magkaroon tayo ng parang discount para po sa mga bayad po sa mga toll fee. Tama po ba, Major? Yes, sir. Ito po yung rebate na ini-implement natin ngayon para do sa mga Class 3 vehicles at yung mga public utility jeepney natin at buses. Opo. Mga more or less po ba, may idea po ba kayo may bibigay sa amin kung mga ilang percent ang may bibigay nating rebate sa ating mga motorista? Meron po, anong SLEX po, meron from sa Class 1 po natin, meron po tayong from 160 naging 147 na lang po yun. Okay. Pero sa Class 2 po, ito yung mga buses at yung mga four-wheel close van, from 321 naging 225 na lang po yan. Okay. So, At yung Class 3 naman po, from 481 to 442. Okay. Apo. Sa At least- SLEX po yan. Opo. Apo. Okay. So, sa madaling salita, yan po ay kailan natin ipatutupad po yan, Major? Ang pagkakaalam ko po registration namin hanggang April po April. Pero ipapatupad to mga 2 months po ito at mag-aantay po kami ng advice sa TRB o sa kung itutuloy pa ito after 2 months. So, sa madaling salita, sinimulan na natin yan. At, Sinimulan na po. Opo. Okay. Para tamang-tama dito sa traditional na Holy Week. Tama po ba? Yes po. Okay. Opo. At, pero sa nakikita natin, at least malaking tulong yan sa mga dumadaan ngayon dyan po sa mga sa inyong mga lugar sa SLEX at din po Yes, sa sir. Skyway. At ngayon, marami nagtatanong, yan po bang rebates na yan ay tatagal? Gaano po ang itatagal ng ibibigay po natin yan na may bibigay natin sa mga motorista? Parang sa ngayon po, parang 2 months pa lang po ang Binigay nyo, directive. okay. Hanggang 2 months lang po. So wala tayong planong i-extend for another month or whatever? Hintayin po natin kung may magiging directive galing sa taas po na tuloy-tuloy po ito. Opo. Kami naman po, susunod lang po kung ano Okay. po yung At this point, direktiba sa nagsimula na po tayo at hanggang kailan po magwawakas yung rebates na yan? Hanggang April, ano po yun ulit? hindi lang po ako sigurado yung exact date po. Opo. Pero almost 2 months po ang ibibigay natin. Yes, sir. Apo. Okay. Nagsimula po kayo nitong, kailan lang ho kayo nagsimula? Ito pong March. March lang. Okay, March. Apo. So, kung 2 buwan, hanggang April po yan. Ganun ang mangyayari. Apo. Okay. Apo. Nagsimula na kasi tayo ng March eh. Okay. Major, baka meron po kayong nais na iparating sa lahat ng ating mga kinaukulan ng mga motorista habang ngayon po ay marami po kasi ang mga nag-uuwian ngayon dahil po sa preparation nitong traditional Holy Week. Major. Apo. Yes, sir. Unang-una po, bakasyon to at mag-uuwian ng ating mga motorista. Sundin na lang po natin yung speed limit para sa kaligtasan ng lahat po ang nagbibiyahe sa expressway.
tulong din po ito na kung mabagal tayo at hindi tayo madiin doon sa silinyador, makakatipid po tayo sa petrolyo na gagamitin natin. Siguraduhin po natin na yung sasakyan po natin ay kondisyon bago tayo magbiyahe at siguraduhin din po natin yung load natin sa AutoSweep para hindi rin naman po tayo makaabala sa ibang motorista na iipit doon sa toll plaza natin na regular po silang nagpapaload. Ayun. Tama Yun po lang yung po. sinabi. Ang isang po yung maganda sinabi niyo doon na Major, yung limit. Kasi talaga naman may limit tayo doon sa pagdaan natin diyan sa SLEX at saka sa Skyway, di po ba? Tama po. Mga 30 po ba 'yon? 30? Iba-iba po eh. Dito po sa elevated natin, na 30. ang mga class 3, class 2 po, yung mga bus, 60 lang po yan. 60 Pero yung po. mga class 1 natin, nasa 80 po. Ayun. So 80 and Apo. 60 ang pinaka-limit natin. At kung susundin nila yan, tama, napakaganda pong paalala po ninyo sa kanila, nakakatipid tayo sa paggamit natin ng crudo o ng gasolina. Apo. Okay. Tama po. Major, maraming salamat sa paalala at maraming salamat sa inyong pagbibigay daan sa amin dito sa aming palatutunan sa Senior Balita. Salamat po. Salamat po, Sir Ray, at magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Si Retired Major Leopoldo June Bitog Jr., Overall Head Traffic, Safety Management, and Security Department po. Naganit sa ating orasan, 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Okay, balikan natin ang magiging lagay muna ng ating panahon, whether you like it or not. Balikan natin si Daryl at siyempre ihatid po niya ang pinaka-latest na lagay ng ating panahon at ihatid na po yan ng ating weather reporter. Walang iba kundi si El Bonito, Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Buenas tardes, senyor. Kagina ka ba? Oo, alam mo naman tayo dito. Masipag tayo magtrabaho. Biglang naudlot ka? Oo, Wala nilalagay. Nandyan Hindi, okay lang. Importante naman yung importante, sinasabi ni oo. Major Vito, Oo. lalo na yung mga kababayan natin. Pero importante din sa kanila ang lagay ng panahon. Dahil Oo. nakapanginaw ka, may uulan ba? Hindi, nag-jacket lang ako. Basa damit ko eh. Tinaba kami, baka uulan eh. Basa lang damit ko. So pero mainit Pag na. nakita mo, senyor, na naka-hood ako, jacket na may hood, ayun ang indikasyon. Na talagang may na- ulan. May ulan, oo. O ngayon, Dito, malabo yan. Malamig lang talaga dito sa studio natin. Oo. Ikaw nga, formal mukhang kukurbada ka na naman na malaki-laki dyan, senyor. Walang kurbata. Wala. Walang Okay, kurbata. okay. Anyway, Pang-golf lang yan, pang-golf. hahataw ka pala, hindi pala kukubra, hahataw ka pala. Ridge of high pressure area o yung kabaliktaran, senyor, ng LPA. Kung ang LPA puro ulan, ang HPA puro init. Kita mo naman sa satellite image natin, Saan lugar ang pinakamainit? mamaya natin dadakuan yan. Pero sa buong bahagi ho ng Pilipinas, mainit, maaraw at maalinsangan at wala tayong inaasahan kahit may hinang thunderstorm. Wala. Oh, Wala. yeah. As in, Maliwanag ko ha? Wala. Wala. For today lang yan. Wala. At tayong bagyo. Tayong bagyo. Ding LPA. Ang sinasabi po ni Daryl sa mga nakikinig sa Pangasinan, ibig sabihin, wala ho talaga. Wala, ibig sabihin, wala. wala ho. Oo, wala. Kasi ang Pangasinan, kung Ay, nakikinig baka sa atin, kasi- wala, meron yan. Okay. Kaya mabuti. Nilinaw mo. Sabi ho ni General, sabi ng sige. mga taga-Pangasinan, narinig ko po, sabi po ni Daryl, wala. Ibig sabihin ng wala, meron. Matandaan mo yan. Ito na lang. Hindi natin inaasahan, Yan, na yan. may ulan, may bagyo o LPA o TCLB hanggang sa Asyete. Ayan. Hanggang next Tuesday. Oo. Wala tayo. Ayan, naintindihan na tayo ng mga taga-Pangasinan, ha? Hindi Baka hindi tayo- nyo kami magsisisi na Hindi sinabi ni Daryl, wala. Hindi yun totoo. Na-conscious tuloy. Na-conscious tuloy ako doon sa logo. Baka mamaya si Daniela de Guzman, pansinin yung logo ng TV. Hindi kasi dati ho ang taga-Signal TV. Oo. At yung mga taga-Signal TV, nagbo-broadcast sa atin nationwide, nakamonitor din sa atin. Ayun. Mga taga-Mandaluyong yan eh. Walang Oo. problema. Dito nga lang yan. Yung mga kapatid natin Ayan, yan. mga kapatid natin mga yan. kapatid natin Oh, yan. yeah. So hanggang 7 po ng buwan ng Abril, inaasahan na
hindi magkakaroon, hindi wala, hindi magkakaroon ng LPA bagyo o TCLB sa ating bansa. Sa susunod, senyor, na 5 hanggang 6 na araw sa Metro Manila, puro araw, puro buwan, walang ulan. Paano talaga? Hanggang Monday next week, 1 to 3% lang ang tsansa ng ulan. So, kailangan ng air kunwari. Aircon, wag na aircon wari. Pawis na nga sila eh. Puro lagkit-lagkit na nga eh. Aircon na talaga. Okay, kaya nga ako nakadyan. Puro aircon dito eh. Kunwari. 24 agad. Hindi kasi wala 35. kami pera. Air kunwari na lang muna. Walang pera kasi nga napunta na sa gas. Oo, wala na. Ba yan? 24 to 35 degrees, senyor. Sa Metro Manila, sa Metro Cebu naman, ganoon din, mainit at maaliwalas. Walang inaasahang ulan hanggang Monday next week. Nasa 25 hanggang 34 degrees Celsius. Naku, Diyos ko, napakainit pa rin po. Yan, tama. Yan ang kailangan nyo. Atin talaga. Oo. Tubig ang importante. Wag nang magtataas din ng tubig kasi mahirap na. Nagtataasan, nagmamahala na ang lahat. Bay, wala tayong magagawa eh. Sa bagay. Gaya nga na sinasabi ko. Domino effect yan eh. Gaya Ano nga na magagawa sinasabi natin ko, senyor, whether you like it or not. Wala. na Wala tayong magagawa. Sa Davao naman, nako ito senyor, parang siguro may pagka-good news sa Davao to dahil Huwebes ng umaga at Biyernes Santo, ulan. Ha? May ulan. Sa Biyernes Santo may ulan? Sa Davao. Sa Davao? Oo. Napakainit ngayon sa Davao, ha? Oo nga. Napakainit. Ngayon, nasa 32 degrees. Pwede tumaas pa ng 33 Mapakainit yan. ngayon sa Davao. Sa Biyernes at Sabado, sa Biyernes Santo, posible, senyor, ang mga ulan at mga kulog at kidlat. Posible yan sa Metro Davao. Metro sa Davao. Sabado Puro naman, Davao yan, ha? Oo, Davao, ha? Sa Sabado naman, puro ulan. Okay. Sa Davao. 25 hanggang 32 degrees Celsius. Medyo mababa ang temperatura Okay. nila kasi nga may ulan. Sana all may ulan. Kasi, Sana para pa rin, maibsan yung para lamig. maibsan. Oo. At saka, problema natin sa tubig, makasahod man lang kami. Tama. Doon ka talaga sa sakit. Anyway, ingat po sa mga kababayan natin. Magdala ng pananggalang sa araw at sa ulan. Dalawa na. Oo, Dalawa na. araw at ulan. Dahil posible pa rin naman yung mga localized thunderstorms. Pero hindi kalakasan, hindi rin katagalan. Halos wala talaga. Araw ng ano yan? Biyernes Santo. Biyernes Santo. Ayan, Oo, napakaganda ng Biyernes Santo nyo, umuulan. Oo nga, kadalasan pag Biyernes Santo, mainit talaga eh. Oo nga. Pero sa Davao, maulan. Ayun. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa may Metro Davao. Ha? Lalo na kung magpuposisyon Wala bang kayo. kanta dyan? Ha? Wala bang kanta? Ayaw nga, kasi umuulan nga pala sa... Naku na, kasi summer season. O sige, sa Metro Davao, sa Biyernes Santo kung saan pumapatak na naman ang ulan sa Metro Davao. Naalala ko kasi, kailangan ko mag-lunch eh. Yun ang gusto ng engineer eh. Saan ba tayo kakain? Sa ating... sa sunrise sunset natin, tumilaw po manok! Wala na, hindi na nakatila. Kasi sinabi mo, saan kakain eh. Inisip niya yung tilahok nung yung manok. 5:53 po yan ng umaga, tas saan lulubog ang araw? Ayun yung kabayo. Ayun, yung kabayo tapakan nyo. Alas 6:08 po yan mamayang gabi. Yan naman aking latest weather report. Whether you like it or not, ingat po sa mga kababayan natin dahil nagtataasan pa rin ang heat index. Ay, bago ko makalimutan, mabilis lang. 41 degrees, number 1 ang Cotabato. Sa init. Sa init, ha? Wow, kala ko 40 Davao. degrees sa iyo paborito, Dagupan. No, naku, balik mo tayo sa Dagupan. Nasa Luzon, Dagupan. Sa Mindanao, Cotabato. Cotabato. Okay. So ingat po sa mga kababayan natin dahil karamihan ng mga lugar, may ilang mga lugar nasa 40 degrees pataas na. Matindi ho sakit dyan, ha? Heat stroke. Yan ang pinaka-importante. Dehydration. Hydration. Heat cramps. Heat cramps. Meron sa din. muscle yung heat cramps. Ingat po sa mga kababayan natin. Inom ng tubig. Wag bababad o wag magbibilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayan. Maalala po Makinig namin. na lang kayo dito sa amin. Ayan. Ayun. Sa bahay lang kayo. Ayan. Sa bahay lang kayo. Sa bahay Masasaya lang. na ho kayo sa bahay niya. Sa radyo at TV lang. Yan. Ayan. O siya, ako po si El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Lalampas sa 1.35 million na pasahero ang dadagsa po sa Ninoy Aquino International Airport ngayong tradisyonal na Semana Santa. Ayon po sa New NAIA Infra Corporation, mula Marso 28 hanggang Abril 5, inaasahan nilang bagyang mas mataas ang bilang ng mga pasahero kumpara noong pang nakaraang taon. Isipin niyo yan. Sa kabila ng tumaas ang presyo ng ang pamasahe natin sa eroplano, pero marami pa rin ang mag-uuwian sakay ng eroplano. At karamihan din nila sa mga umalis na pasahero
Itong linggo ay patungong Hong Kong, Nagoya at Narita sa Japan, Xiamen sa China at Muscat sa Oman. At kaugnay nito, nagpapatupad na ng mga hakbang ang NNIC upang mapangasiwaan ang dagsa ng mga biyahero ngayong holiday. At kabilang na ang pagdagdag ng mga tauhan, pagkikipag-ugnayan sa mga airline at ground handlers, pagpapahaba ng oras ng mga passenger assistance desk at real-time na pagbabantay sa siksikan sa mga terminal. Pinapayuhan naman ng ahensya ang mga biyahero na i-check ang flight advisories at dumating ng maaga dyan po sa paliparan. Samantala, umabot na sa mahigit na 1.6 million ang kabuang bilang ng mga pasaherong naitala sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula po noong March 22 hanggang March 30. At batay po sa datos ng pamunuan ng PITX, nagsimula na po sa 165,173 ang bilang noong March 22 at patuloy itong tumaas sa mga sumunod na araw. Naitala ang pinakamataas na bilang noong March 30 naabot po sa 191,438. As of 8 a.m. ngayong araw, kanina po, 38,511 ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa nabanggit na terminal. Sa ngayon, patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga pasahero upang umuwi sa kanilang mga probinsya. Tiniyak naman ng Department of Health na hindi ito magpapatupad ng pagtaas ng service charges sa mga pampublikong ospital sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, mananatiling hindi magbabago ang mga bayarin sa lahat ng pasilidad na pinangangasiwaan ng DOH sa mga darating na linggo. Ang pahayag ni Yusek Domingo ay kasunod ng anunsyo ng Private Hospital Associations of the Philippines Incorporated na pinag-aaralan nito ang posibilidad na pagtaas ng singil dahil sa pagmahal ng mga gastusin sa supply. Kaya parang pila barde ang ospital natin sa public. Tiyak yan. Parang pila bigas ang mangyayari dyan. Pila-pila na tayo. Yun nga lang ang problema, nakapila ka na habang baka doon ka mamatay sa pila. Yun ang mahirap dito, no? Ngayon pa nga lang hindi pa nga nangyayari ito. Pila na nga ang public hospital natin. Alam niyo po ba yun? Ang daming nagrereklamo ng mga hospital natin dahil nga sa hindi na sila matanggap ng mga public hospital natin. Yun po ang problema. So, sinabi po ni Papi President Jose Rene de Grano na ang anumang pagtaas ay maaaring umabot sa 5%. Dagdag pa ng DOH, walang kontrol ang DOH sa posibleng pagtaas ng singil sa mga pribadong ospital at hindi rin ito kinakailangang tutulan. Gayunman, hinimok ni Yusek Domingo ang mga pribadong ospital na isa-isahin o ilahad ng malinaw ang kanilang mga gastos upang mas maintindihan ang breakdown ng mga bayarin. May report po na tayo sa Senado. Ando ng ating kasamang si Senny Ortega Bueno, Senate Protect Committee. Maglalabas daw po ng inisyal na report at rekomendasyon na imbestigahan ang hakbang ng gobyerno sa epekto ng gulo sa Middle East. Detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Inaasahang maglalabas na bukas ng interim o preliminary report ang Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee ukol sa resulta ng ginawang pagdinig at pagsuri sa hakbangin o contingency measure ng gobyerno para tugunan ang epekto sa bansa ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Protect Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, maglalabas muna sila ng mga inisyal na rekomendasyon. Ito dahil sa patuloy pa rin anya ang mga kaganapan o tensyon sa Middle East, bagay na patuloy nilang babantayan. Maaari anyang magpatawag pa ng karagdagang pagdinig ang Protect Committee depende sa magiging takbo ng sitwasyon sa Middle East at sa magiging epekto nito sa bansa. Isaan niya sa lalamanin ang inisyal na rekomendasyon ng committee ay ang pagsasagawa ng high-level na government-to-government na pakikipag-usap sa mga leader ng mga bansang maaari nating pagkunan ng supply ng produktong petrolyo tulad sa Iran. Maaari anyang gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naisulong nito na magandang relasyon sa iba't ibang mga bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa metodong lakas sa DWIC
magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Shelly Ortega Bueno. Samantala, tuloy-tuloy pa rin kami mag-atid sa inyo ng mga balita report. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palalop. At siyempre, sweldo po, sweldo. Kaya medyo hindi makaugaga natin. Siya pala, meron po tayong report mula sa PCSO. Ang PCSO po ay magpapadala ng vessel para po para sa mas mabilis na paglipat ng mga pasyente dyan po sa Batanes. Ang detalye niyan, ihatid sa atin ni Angelo Baño. Angelo? Magde-deploy ang Philippine Charity Ship 6 Office ng landing craft vessel sa Batanes upang mapabuti ang transportasyon ng mga pasyente sa pagitan ng mga isla. Ayon kay GM Melquiades Robles, magsisilbing mini Roro ang LCV na kayang magsakay ng ambulansya para diretsyong madala ang mga pasyente sa ospital nang hindi na inililipat. Saklaw nito ang mga lugar tulad ng Sabtang at Basco at layong mapabilis ang serbisyong medikal sa mga hiwa-hiwalay na isla. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang access sa healthcare sa mga liblib na lugar. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 34 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, may report si Jen Patrolia. Pangamba sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng serye ng oil price hike. Pinawi ng Department of Agriculture. Detalye mula kay Jen. Jen! Pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba sa posibleng pagtaas ng presyo ng pagkain dulot ng walang humpay na pagtaas sa presyo ng langis sa world market. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mga naunang senaryo na iniharap sa Senado kung saan naabot umano sa $200 kada bariles ang presyo ng langis sa loob ng 6 na buwan ay batay sa extreme assumptions. Tiniyak naman ng DA na may nakahandang solusyon kabilang ang pagkuha ng karagdagang supply ng langis at pagpapalakas ng importasyon ng pataba. Tinitignan din ang paggamit ng organic fertilizers upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Sa ngayon, nanatiling matatag ang supply ng pagkain sa bansa habang may sapat na inventaryo ng baboy at mas mataas ang produksyon ng manok. Nagbabala naman ang DA laban sa hoarding at hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. Nagatid sa ating orasan. 35 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nanawagan po si House Committee on Energy member at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ng agarang rollback sa presyo po ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG sa harap po ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Iminungkay ni Garbin na ibalik sa mas abot kayang antas ang presyo ng kerosene at LPG o sa 70 hanggang 80 piso kada litro ng kerosene at 900 hanggang 950 pesos naman para po sa kada labing isang kilo tinatawag nating kg na LPG tank. At iginit pa ni Representative Garbin na hindi na makatarungan ang kasalukuyang presyo ng kerosene at LPG lalo na sa gitna ng umiiral na State of National Energy Emergency. Nagbabala ang kongresista na kung mananatiling mataas ang presyo ng kerosene at LPG, tataas din ang presyo ng mga ulam sa mga karinderya habang ang iba ay mapipilitang gumamit ng uling at kahoy na panggatong o kaya ay tuluyan ng magsasara. Ipinunto ni Representative Garbin na sa mga karinderya umaasa ang maraming Pilipino para sa abot kayang pagkain araw-araw kaya kapag sila ang bumagsak, tiyak na may domino effect ito sa buong komunidad. Senyor Balita! 37 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Jun Samson. Philippine Ports Authority nakahanda na sa dagsa ng pasahero ngayong tradisyonal na Semana Santa. Detalye mula kay Jun. Jun? Senyor, full alert status na ang Philippine Ports Authority para sa inasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong mahal na araw batay sa programang Oplan Biyaheng Ayos
Semana Santa 2026. Sinabi ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago na nakadeploy na ang buong pwersa ng PPA sa buong bansa para tugunan at asistehan ang tinatayang 2.5 milyon na pasahero mula March 29 hanggang April 5 at mas mataas niya ito kumpara sa 2.41 milyon na pasahero noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pantala na inaasahang makakaranas ng malaking bilang ng pasahero ang Iloilo River Wharf, Batangas, Calapan, Jordan at Bacolod. Kaugnay niyan ay pinatupad na ng PPA ang pagpapahusay sa passenger terminal facilities, paghahanda ng safety at security equipments, pag-deploy ng port police para sa crowd control at assistance at naglagay na rin ng mga help desk. Isinagawa rin ang maintenance checks sa mga critical na pasilidad gaya ng generator sets, water system at ventilation upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at serbisyo sa kasagsagan ng biyahe. Sinimulan na rin ang implementasyon ng online reservation assistance system sa mga pantalan ng Lucena at Batangas upang mapabilis ang proseso ng pagbili ng tiket sa barko. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng mga nalilin ko. Senyor Balita! 39 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat, June. Samantala, alam natin kahapon, mahigpit na ipinatupad na po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagtitipid sa kuryente at gasolina sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. At ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, kailangan sumunod ang lahat upang mabawasan ang gastos at matugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis. Ano pinakikita dito mga kapatid at mga kaibigan namin? Tipid kuryente sa lahat ng opisina. Yan ang importante ngayon dyan. Limitado ang gamit ng sasakyan ng gobyerno. Ano pa? Mahigpit na inspeksyon sa mga ahensya. Bawas gastos kahit dito raw po sa ASEAN events at ang panawagan sa mga pribadong sektor na makiisa sila. At dulot nga po nito ng biluksang Cavitex C5 Link, maikling biyahe po ito at magiging tipid ito tayo sa gasolina. Malaking ginawa yan sa mga motorista, yung pagbubukas po na ginawa ng Pangulong Marcos ng Cavitex C5 Link Segment 3B, lalo na po sa ngayong tradisyonal na Semana Santa dahil mula po 1.5 oras na ay 15 minuto na lang po ang magiging biyahe nyo. Laking diferensya, 1 oras at kalahati, magiging 15 minuto na lang. Bukod pa sa tipid oras, malaking bawas po ang itong gastos ng krudo sa gitna po ng tumataas na presyo ng langis, dulot ng tensyon dyan sa Middle East. Ito po yung mga mahalagang punto. Una, 15 minuto na lang po ang biyahe mula Parañaque hanggang Taguig, 15 minutos na lang. Aabot po tayo sa 36,000 na sasakyan ang makikinabang araw-araw. Kaya libreng toll mula po Marso at 30 hanggang Abril at 30. Malaking tipid dyan sa gasolina at bawas traffic ngayong Holy Week. So wala muna tayong binibigay na na dagdag. Hanggang Abril, magkakaalaman kung libre yan o kung meron ng magiging dagdag ang mga toll fee natin. Okay, 41 minutes past the hour of 12. Senyor Balita! I report to Jelly Mendez. Agad ang pagbibigay ng Easter Emergency Bonus sa mga pensioner ng SSS at GSIS, iminungkahi po ng isang mambabatas. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Pinamamadali na ni SSS GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Ledesma Makasaet ang pagbibigay ng Easter Emergency Bonus para sa mga pensioners ng SSS o ng Social Security System at GSIS o Government Service Insurance System. Ayon kay Congressman Makasaet, malaking tulong ang nasabing bonus para maibsan ang epekto ng krisis sa mga SSS at GSIS pensioners. Bunsod na rin na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Binigyan diin ni Makasaet na sa panahon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, medisina, pangunahing pagkain at serbisyo, kinakailangan natin ng mabilisang tugon para sa mga pensyonado. Bilang dating Pangulo ng GSIS at SSS, ay tiniyak ni Makasaet
na hindi makakaapekto sa katatagan ng pension funds ang agarang pagkakaloob ng Easter Emergency Bonus. Sinabi ni Makasait na hindi na ito kailangang idaan pa sa Malacanang o Kongreso dahil may sapat na kapangyarihan ang boards ng SSS at GSIS para aprobahan at i-release ang nasabing benepisyo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Nagatid sa ating orasan 43 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ay report si Jen Patrolia. Serye ng pagbatay ng CPP-NPA sa mga dating rebelde sa Negros Island, pinaimbestiga na po sa CHR. Detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Pinaiimbestigahan ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated sa Commission on Human Rights ang serye ng pagpatay ng Communist Party of the Philippines New People's Army at National Democratic Front sa halos 50 dating rebelde at sibilyan mula noong November 2025 hanggang nitong February 2026 sa Negros Island Region. Ayon kay Ray Christian Sabado, National Secretariat ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, nagsumite ang kanilang grupo sa CHR ng resulta ng fact-finding mission hinggil sa isang insidente sa Abra de Ilog, Mindoro, kung saan nasawi ang isang estudyante na kinilalang si Gerline Doydora matapos pinaghinalaang spy ng gobyerno. Iginiit ng grupo na bahagi ng programa ng CPP-NPA ang pag-target sa mga pinaghihinalaang taksil sa kilusan na nagre-resulta ng sunod-sunod na pagpatay. Narito ang tinig ni Sabado. Paglalahad po ng detalye nung sunod-sunod na pagpatay ng New People's Army, ng Communist Party of the Philippines and National Democratic Front sa mga former rebels at sa mga sibilyan na naninirahan sa Negros Island region. Sa talaan po natin, meron na po tayong 49 na buhay na pinatay, na binawi ng Communist Party of the Philippines and New People's Army. Sa Negros Island region lang po ito. Wala. Nanawagan din ang Buklod Kapayapaan Federation sa CHR na magsagawa ng patas na investigasyon at papanagutin ang mga responsable sa pagkamatay ng mga sibilyan. Hiniling din nila ang proteksyon at suporta mula sa pamahalaan para sa mga nagbabalik loob upang makapamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Ipinanawagan din ng grupo sa international community na suriin ang epekto ng pagbibigay ng pondo sa mga rebellious group. Narito ang tinig ni Sabado. Sama doon sa aming mga panawagan na ma-assist kami doon sa pagpapile ng kaso at pagbibigay ng hustisya doon sa mga pinatay at pumatay doon sa pinatay na mga sibilyan, sa mga pagbibigay hustisya o katarungan, mahuli, magbibigay paglalapag ng kaso doon sa mga NPA na pumatay para sakali na kung sakali na magkaroon kami ng pagkakataon. Kaya nga kami nagbalik loob sa government kasi gusto namin na mapayapang buhay na. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Pagbabalik kami pa rin sa maraming salamat, Jen. At babalik kami sa mga karagdagan pa rin natin mga pangunahing mga balita at report. Samantala may paalala lang po ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro. Laban dito inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. At regular na in-update ang website o may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa paninindang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. At paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Senyor Balita! Samantala,
ibo-void ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang nasa 310 million pesos na panalo ng mga public officials mula po sa mga gaming venues noong 2025. Ayon po kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, ang mga opisyal ay nagbuna sa iba't ibang departamento ng gobyerno, gayon din ang mga tauhan ng local government units. Binigyan din ng PAGCOR opisyal na sa ilalim po ng Presidential Decree number 1869 o ang PAGCOR Charter at Memorandum Circular number 6 Series of 2026, ang mga opisyal ng gobyerno ay pinagbabawal na makilahok sa pagsusugal sa mga kasino. Ginawa po ni Tenco ang mga payag sa sideline visit niya sa Department of Justice para po nagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagbabahagi ng profile ng mga empleyado ng DOJ at mga attached agencies nito na naglalayong pigilan ang kanilang presensya sa mga gaming venues. Senyor Balita! 52 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Sally Ortega Bueno sa Senado. Senator Gatchalian, may panawagan sa BIR ngayong papalapit na ang Abril 15 deadline sa pagpapile ng annual ITR. Detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Dapat iyakin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang ganap at epektibong pagpapatupad ng Ease of Paying Taxes o EOPT Act upang mapadali ang pagsunod o compliance ng mga taxpayers, lalo na ng mga tinatawag na small taxpayers tulad ng micro, small at medium enterprises o MSMEs. Ito ang panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian ngayong papalapit na ang April 15 deadline para sa pag-file at pagbabayad ng taonang income tax returns. Ayon kay Senator Gatchalian, isinulong niya ang EOPT Act para maging simple ang proseso ng pag-file at pagbayad ng buwis dahil susi ito sa pagpapalakas ng koleksyon ng kita ng pamahalaan. Sa ilalim na naturang batas, pinapahintulutan ang File and Pay Anywhere system at pagbibigay daan na maisagawa ang karamihan ng mga transaksyon sa online platform. Game din, ipinag-utos ng batas ang paglipat sa invoice-based system upang mapadali ang registration at mapabilis ang pagproseso ng value-added tax o VAT refunds. Ayon kay Gatchalian, mahalagang matiyak na ang mga reforma sa ilalim ng EOPT law ay lubos na maramdaman sa aktual na implementasyon nito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally. 54 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Si Jun Samson nagbabalik. Reklamo laban kay Senator Chis Escudero isinalang na po sa review ng Korte Suprema. Detalye mula kay Jun. Jun? Senyor, nakasalang na sa Korte Suprema ang desisyon ng Commission on Elections Political Finance Affairs Department kaugnay sa reklamo laban kay Senator Chis Escudero. Ito ay para sa posibleng paglabag sa Omnibus Election Code ng Senador matapos tumanggap ng donasyon mula sa isang kontraktor ng mga proyekto ng gobyerno. Batay sa Supreme Court and Bank Resolution ay tinanggap ng maestrado ang petition for review na inihain ng teacher na si John Barry Tayam. Sa petisyon ni Tayam na inihain noong December ay hiniling niya sa Supreme Court na ibasura ang resulta ng investigasyon ng COMELEC na nagsasabing walang paglabag sa Omnibus Election Code si Escudero. Samantala sa follow-up sa Korte Suprema ay wala pa silang inilalabas na update sa pag-aaral na ginagawa ng hukuman laban sa reklamo kay Escudero at sa campaign donor niyang kontraktor. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Samantala mula po kay Jun Samson, dumako tayo sa Campo Crame. Andun ang ating kasamang si Jopel Pileño. Blue Alert itinaas na po sa NDRRMC Operation Center kasabay sa pagunita ng Semana Santa. Jopel? Isinailalim na sa Blue Alert
ang Operations Center ng NDRRMC kasabay ng paggunita ng Semana Santa. Nakasaad sa nilagdaang memorandum ni Acting Civil Defense Deputy Administrator for Operations and Chief of Staff Assistant Secretary Cesar Idjo na ipatutupad ang Blue Alert simula ngayong araw March 31 hanggang April 7, 2026. Lain nitong higit na paigtingin ang koordinasyon, monitoring at quick response sa anumang kaganapan o insidente. Inaatasan din ang mga ahensya ng AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at PNP na magtalaga ng kanilang mga personnel sa Operation Center. Nagbaba din ng kautusan ang NDRRMC sa lahat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils na mariing tutukan ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, agad na magbigay ng ulat at siguruhin ang maigpit na makikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Samantala, balikan natin muli si Jelly Mendez sa Kamara. Petisyon sa Korte Suprema laban sa impeachment lalong magpapalalim ng kawalan ng tiwala kay BP Sara. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Naniniwala si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na lalo lang magpapalalim sa kawalan ng tiwala ng taong bayan ang petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ipahinto ang impeachment proceedings sa Kamara. Kasunod na rin ito ng resulta sa Pulse Asia Survey na nagsasabing 51.5% ng mga Pilipino ang hindi umano nagtitiwala sa pamamahala ni VP Sara. Ayon kay Ridon, hindi aksidente ang 51.1% distrust na nakuha ng Vice Presidente dahil direktang resulta ito ng patuloy na pag-iwas niya sa pananagutan at seryosong aligasyon, partikular na ang usapin ng confidential funds. Sinabi ni Ridon na posibleng tumindi pa ang kawalan ng tiwala ng mamamayan kay VP Duterte hanggat hindi nito sinasagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Anya, lalo lamang pinatitibay ng Vice Presidente ang pinakamasamang hinala ng publiko, lalo na sa tax at mga business records nito. Bukod pa dito, ang assassination plot kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinaliwanag ni Ridon na nais ng mamamayan na maging malinaw at direktang sagutin kung saan napunta ang 612.5 million pesos na confidential funds at ang 50 million pesos na agwat sa yaman ni VP Sara. Nagbabala si Ridon na lalo pang maapektuhan ang reputasyon ng Vice Presidente kung magpapatuloy ang pag-iwas nito sa pananagutan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Mula po sa Kamara, hudyat ng ating pansamantalang pagwawakas ng ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Martes. Huling araw ng buwan ng Marso at bukas, Abril na. Okay? At siyempre, bago tayo tuloy ang magwakas, patama quote muna tayo. Stay strong, gentle heart, unbreakable spirit. Ba talaga rin. Ang susunod na pong programa, Tulay Pilipino. Makakasama natin si Binibining Tony Rose Gaida at Angelo Baño sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco may isa pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!